mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at welcome po sa aking Day 80 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At ang panibagong series po natin ay about 7 Secrets to a Joyful Life. At ang topic po natin ngayong araw, October 15, 2024 ay Contentment, Be Content with Life. At ang scripture po natin ngayong araw ay Hebrews 13 verse 5. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have because God had said, Never will I leave you, never will I forsake you. Sa Tagalog naman po, umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masayahan na kung anong meron kayo, sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. And teaching number 1, contentment is being truly free. Sabi po dito na ang contentment ay isang tunay na malaya. Pag ang tao po ay may content, ang tao po na ito ay tunay na malaya kasi sa mundo natin ay pag tayo po ay hindi kontento sa buhay natin ay mapapaikot lamang sa mga pera at mga bagay na hindi natin nakukuha, kaya po mas maganda na makontento tayo sa kung anong meron tayo. Teaching number 2, contentment is enjoying what you have. Sabi naman po dito na ang contentment sa isang tao ay kapag na-enjoy mo po yung mga bagay na meron ka ay mas magiging masaya ka sa buhay na meron ka. At sinabi rin po na ang Panginoong Diyos na tayo'y maging masaya sa kung anong meron tayo. Maging kontento po tayo sa mga bagay na meron na po tayo na bigay ng ating Panginoong Diyos. And teaching number 3, contentment is trusting in God. Sabi naman po dito na ang contentment po ay dito po natin malalaman na yung mga binibigay ng ating Panginoong Diyos sa atin ay ayon lang po yung para sa atin, dahil nga po sabi na kapag tayo po ay may hiniling at hindi po iyan para sa atin ay mapapasama lang po tayo. Kaya po magtiwala po tayo sa ating Panginoong Diyos sa mga bagay na binibigay niya sa atin, dahil ayon po yung makakabuti sa atin, at maging kontento na po tayo doon at maging masaya po tayo sa lahat ng binibigay ng ating Panginoong Diyos. And application number 1, throw away greed and enjoy freedom. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin, na alisin po natin na tayo po ay hindi kontento sa mga binibigay ng ating Panginoong Diyos, or alisin po natin yung sarili natin sa pagpapakatali sa mga bagay na ipagmamalaki natin sa mundong ito, katulad po ng pera at pride at sa iba pang, at tayo po ay maging enjoy sa mga bagay na meron tayo at palayain po natin ang sarili natin sa gamit ang contentment, dahil nga po kapag kontento po tayo sa buhay ay tayo po ay isang tunay na may kalayaang tao or truly free. And application number 2, thank God for what you have. Sabi po dito na i-apply po natin sa sarili natin na tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoong Diyos sa lahat ng bagay na meron tayo na binibigay ng ating Panginoong Diyos, at pasalamatan din po natin na binibigyan niya po tayo ng sapat lang para sa atin, para po hindi ito makakasama sa atin, at i-focus po natin sa sarili natin na yung mga bagay na meron tayo ay dapat na makontento tayo, dahil pag tayo po ay nakontento sa mga bagay na meron tayo ay mararamdaman po natin yung tunay na saya at kalayaan kapag po tayo ay kontento at masaya na po sa mga bagay na meron tayo na bigay ng ating Panginoong Diyos. And application number 3, trust in God daily provision. Sabi naman po dito na i-apply natin sa sarili natin na tayo po ay magtiwala sa ating Panginoong Diyos sa daily provision niya po at sa mga
dasal po natin na magpasalamat po tayo sa Kanya at magtiwala po tayo sa Kanya sa lahat ng pangangailangan po natin ay binibigay niya po sa atin, at kailangan lang po natin na maghintay sa mga bagay na iyon para po maging masaya po tayo sa buhay na meron tayo, at lalong-lalo na po na magtiwala po tayo sa Kanya dahil nga po sabi ng ating Panginoon Diyos na hindi niya po tayo iiwan at hindi niya po tayo pababayaan. At pasalamatan po natin siya sa mga bagay na iyon dahil ayun po yung pinangako ng ating Panginoon Diyos sa atin. And discussion, why is contentment an important ingredients in a joyful life? Para po sa akin at para po sa devotion natin ngayong araw, ang natutunan ko po na ang contentment po ay ang pinakaisang importante sa buhay natin para po ma-enjoy natin yung buhay na pinagkaloob po sa atin ng ating Panginoong Diyos. Dahil nga po, sabi na kapag may contentment po tayo sa ugali o sa buhay na meron tayo, ay tayo po ay may truly free or malayang tao po tayo na ini-enjoy natin yung mga bagay na meron tayo na binigay ng ating Panginoong Diyos. Dahil nga po ang makakasama po sa atin yung mga bagay na hindi po para pala sa atin, yung sobrang maraming na po yung hinihiling natin at nakuha natin, pero ito po pala ay makakasama sa atin. Kaya po, mas maganda po na magtiwala po tayo sa ating Panginoong Diyos sa mga bagay na binigay niya po sa atin. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.